Soul of Christ. Dasalin natin ngayon ang Angelus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito, kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Inaalay ko yaon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat na Kristiyano. Inialay ko yaon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Agosto. Para sa mga pinuno sa politika, ipanalangin natin na ang mga pinuno sa politika ay ilaan ang kanilang sarili sa paglilingkod sa kanilang bayan, pagsisikap para sa pangkabuuhang pag-uunlad ng mga tao at ikabubuti ng lahat, at pagmamalasakit lalo na sa mga dukha at nawalan ng trabaho. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan
sa aming pangangailangan. Bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib. O malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na Birhen de Guia. O masintahin naming Birheng Maria, ina naming kalinis-linisan, ayon sa kalooban ng Amang makapangyarihan, ay isinilang mo si Jesus na aming tagapagligtas. Sa taglay mong kababaang loob at pananalig, ganap kang saksi at kalahok sa misteryo ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na lubos na ibinubunyag sa kamatayan ni Jesus sa krus. Mula sa krus ay ibinigay ka sa amin ni Jesus upang amin din maging ina. Kami ngayon ay naglalakas loob na sa iyo ay dumulog upang hingin ang iyong gabay sa aming paglalakbay sa buhay, na nasa panganib lagi na kami ay maligaw at manghina. Kami ay iyong ipanalangin, lalong-lalo na ang kahilingan kong ito. Kung ito ay sa aking ikaliligtas at sa kapurihan ng Diyos na mapagkalinga, O Maria, ikaw na puspos ng Espiritong Banal, akayin mo ang aming mga puso na sundan si Jesucristo na aming daan, katotohanan at buhay. Ikaw na pangunahin at ganap na alagad ng iyong anak, gabayan mo ang simbahan na manatiling tapat sa pagsunod sa liwanag ni Kristong muling nabuhay, upang matiwasay na matahak ang daan patungo sa tahanan ng Ama, at doon ang lahat ay matipon at magsalo sa piging ng walang hanggang buhay at liwanag na kinamit para sa amin ng iyong ginigiliw na anak na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Dasalin din po natin ang Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagliligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din na mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimpim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan.
Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito ay aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, ng iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Guia, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay misa sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Magsitayo po ang lahat. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong mamahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inihalay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin na makamtan buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, dumating ka upang tipunin ang mga bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoong Hesus, dumarating ka sa salita at sakramento upang patatagin kami sa kabanalan. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoong Yesus, dadating ka sa kaluwalhatian, taglay ang kaligtasan para sa iyong bayan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias.
Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako ay pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito ay magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya mapatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako ay iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin sa putik na ito at tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako ay iligtas din. Huwag mong tulutang, ako ay maanod. Dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon ako ay iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Purihin ng Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko at pasasalamatan. Poon ako ay iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggo ay di nalilimutan. Poon ako ay iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapalad ang inuusi sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakahagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hilingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pagpapatuloy ng kwento kahapon ang ating narinig mula sa unang pagbasa natin para sa araw na ito. Kung kahapon, pinangangaralan ni Propeta Jeremias ang mga tao sa loob ng templo dahil sa patuloy nilang pagsuway sa Diyos at patuloy sa paggawa ng masama. Ngayon naman, nais ipapatay ng mga saserdote at propeta o pariseyo itong si Propeta Jeremias. Dahil lang sa kanyang pangangaral, dahil lang sila'y pinagsasabihan nito, nais nila siyang ipapatay. Ganyan kalupit ang mga tao kapag napagsasabihan, hindi lang nagagalit, nakakapag-isip pa ng kapahamakan sa taong nangangaral. Ngunit kahit ganon, ang naging reaksyon ng mga tao kay Jeremias, malinaw sa kanya na siya ay sinugo lamang ng Diyos para ipahayag ang ipinangangaral niya. Hindi sa kanya galing ang mga salitang yon, kundi dahil sa Panginoon. Kaya kahit ano paman, nanaig kay Jeremias ang takot sa Diyos kaysa kung sinong mga taong naghahangad na siya ay mapatay. Ganitong mga taong may takot sa Diyos.
susundin pa din ang Diyos kahit hindi pabor sa nakararami ang kanyang sinasabi. Samantala, ganito din ang naranasan ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo. Sa kamay ni Haring Herodes at Herodias. Hindi kasi nagugustuhan ng hari at ni Herodias ang mga pangaral ni Juan tungkol sa pangangalunya. Dahil itong si Haring Herodes, inasawa ang asawa ng kanyang kapatid. Kahit kailan, hindi matuwid ang asawahin mo ang asawa ng iba. Kaya naman, ganun na lang ang galit nitong si Herodias na siyang kinakasama ng hari. Kaya sa huli, pinapugutan niya ng ulo si Juan nang dahil lang sa kanyang pangangaral. Maaring napatahimik nila si Juan dahil sa pagsasabi ng katotohanan, pero kailanman hindi nila mapagtatakpan ang nagawa nilang kasamaan. Sa panahon ngayon, dinadaan ng tao sa sindakan ang pagpapahayag ng katotohanan para lang mapagtakpan ang mga kasamaan. Kaya nga, hindi katakataka kung bakit marami ang pinipili na lang manahimik, pinipili na lang ang huwag makialam. Di ba ganon din naman tayo? Pagdating sa katotohanan, quiet na lang para walang masaktan. Kahit hindi masarap, sasabihin masarap. Kahit hindi maganda, sasabihin maganda. Kahit hindi magaling, sasabihin, oh okay naman. Pero hindi naman talaga magaling. Bakit? Kasi may magagalit. May masasaktan. Ganun sa simbahan din eh. Nung sinabihan ko lang hindi magaling, ayun, halos patayin at sumpain ako. Pero kahit anong gawin natin, sa huli, mananaig pa din ang katotohanan. Kaya mga kapatid, walang makakapagpabago sa katotohanan kahit hindi ito pabor sa karamihan. Dahil ang katotohanan ay laging panig sa kabutihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama, kasabay ng ating mga panalangin. Ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan nawa ay mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagaan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdirigmang mga bansa nawa ay matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang patago at pailalim na impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit nawa ay tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao nawa ay makarating sa pangakong walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay mapagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Buong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The God of silence sickens me to journey to my heart, where He awaits. Oh Lord, I hear You calling tenderly. To You I come to gaze at the beauty of Your face I cannot see. To rest in Your embrace I cannot feel. To dwell in Your love, hurting but sweet. To be with You, to glimpse eternity. God, not fear the dark will set You free and bring your heart to me. The God of silence may conceive to journey to my heart, where He awaits me. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran
ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magkakaroon ng pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. O mahal naming ina, aming galak at saya, pandungin, maliming kami sa oras na bigatin. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Ang awit ng pagsuyo. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsules a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimanum vale. Ea ergo advocata nostra, Ilius tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o guia, o dulcis Virgo Maria. Panalangin sa pagbabasbas ng mga dumudulog sa ating mahal na ina, ang ating Nuestra Señora Tiquia. Iyuko po ang inyong mga ulo. Ama naming mapagmahal, sanhi ng pag-ibig mong wagas, ibinigay mo sa amin si Jesucristo na iyong anak, ang sa amin ay mag-akay sa landas upang kami makupkup mong lahat.
Hinihiling namin ay gawad ang iyong pagbabasbas sa kanilang paglalakbay at paglalayag sa mundong ibabaw. Dalisain mo ang kanilang mga pangarap at hangarin para sa isang matiwasay na buhay ayon sa iyong pamantayan. Bigyan mo sila ng nag-aalab na pag-ibig at pananalig na di matitinag upang ang puso at isip ay manatili sa iyong liwanag na bigay. Sila ay iyong ingatan at ipagsanggalang sa mga panganib na dumadaan na sa bawat hakbang ang gabay mong handog na si Jesucristo ang sa kanila ay maging tanglaw na di mapaparam. Alang-alang sa mga panalangin ni Maria ang aming ina, ang Virgen de Guia, mataglay nilang kinalulugdan mong kabanalan. San man dako sila mapadpad ay makilala bilang mga alagad ni Jesucristo. At kung matapos na ang kanilang pagdalakbay dito sa lupang ibabaw, ay pagkalob mo na kanilang sapitin bilang mga hinirang ang daungan dyan sa iyong piling sa kalangitan at may galak na mamalas ang di magwawakas mong kagandahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. May isang ila na naghahatid ng pag-asa, saya kong may hapis sa paglalakbay, siya'y gumagabay sa ating pag-uwi, may awit siyang hatid. Tanglaw ka namin, kaming nasa dilim, at kung may unos, yung yakap ang angkin, sulat namin ay hagdan. May isang ina na naghahatid ng pag-asa at saya kung may hapis sa paglalakbay, siya'y gumagabay sa ating pag-uwi, may awit siyang hatid. Tanglaw ka namin, kaming nasa dilim, at kung may unos, yung yakap ang angkin, sugat namin ay agad magaling. Turo mo't gabay aming paunatahin. O inang mahal, sa'yo ilalapit ang naisin namin, mabuhay ng matuwid sa iyong anak na nagbigay buhay.